Ay, maganda umaga po mga Better Pinoy para sa Better Pinas. Ano? Ang tayo palang mga Pilipino ay simula't simula ay may hangarin na noon pa na maging mabuting mamamayang Pilipino para sa mas mabuting bansa na sa gitna ng pananakop ng mga dayuhang Kastilan unang panahon. Ito palang kartilya ng katipunan kung aaralin natin ang gusto, babalikan siguro ito yung dapat din maipamukha ngayon sa ating mga pinuno. Ay masasabi natin mayaman sa hamon ng pagiging mabuting tao, mabuting Pilipino para sa mas mabuti nating bansa. Actually, yung kauna-unahan sa bilang ng kartilya ng mga katipunan ay may halos katulad ng panawagan din ng Diyos na lumalang sa atin at may hangad na tayo din po ay maging banal sa kanyang harapan, na makikita din po natin sa Roma 12:1 at 2. Nang sabi po doon ni Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yan po yung sa talatang 1. Na sabi kong halos katulad ng hangarin ng mga katipunero ng unang panahon sa kartilyang sinulat ni Emilio Jacinto. Ang pangunahin po na utos nila roon o kasunduan nila ay ganito: ang kabuhayang hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ulitin po natin. Sabi po sa kartilya na katipunan bilang isa, ang kabuhayang hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. So, dito hahangaan natin yung kaisipan ng mga Pilipinong lumabang una sa dayuhan at sinikap na tayo ay mapalaya. Nakita nila yung dumi ng lipunan noon. Siguro, sa panahon na yun, punong-puno rin ng korupsyon yung mga dayuhan. Sabi nila, ganito, para maging mabuti yung ating pamayanan, yung ating lipunan, sabi nila, sa kanilang pagtitipon at pagsisikap na maging tagapamahala ng ating bansa at umiral ang kabutihan sa lipunan natin. Ito yung nais nila na kailangan yung buhay ng bawat isang Pilipino, hindi lang na makaanib nila, ay magugol sa isang malaki at banal na kadahilanan na ang nais ay malinis ang buhay natin, malinis ang pamahalaan, malinis ang lipunan para sa kapakinabangan ng mas nakararami. Hindi yung makasarili, hindi yung para sa personal na mga interes. So, siguro sa mga nanunungkulan, umuupo sa ating pamahalaan, magandang balikan nila itong kartilya ng katipunan at na maitanim sa isip nila, sa puso nila, yung noong panghangarin natin na mabago yung takbo ng lipunang ating ginagalawan. Na maging dalisay yung naisin natin. Hindi lang magkapwesto, hindi lang kumita, at mabigyan ng kapangyarihan, kundi yung buhay mismo nila ay magkaroon ng kadahilan ng banal na ipinamumuhay po nila para sa iba. At kumbaga habang naglilingkod ay nagsisilbi silang malaking punong kahoy na nakapagbibigay ng lilim sa lahat na nagnanais na makisilong, makaranas ng kaayusan at kapayapaan. Kaysa naman sa kanilang pagiging makasarili, pagiging ganit, ay tinuturing silang mga damong makamandag na ang madikit ay namamatay o nawawala ng buhay. O sa simpleng pangunawa natin, ay nawawala ng kasaganaan ng buhay dahil sa mga personal nilang interes. Napakaganda na maisa-isa natin itong nakatala sa kartilya ng katipunan. Mayaman pala ang mga Pilipino sa hangaring mabuti. At siguro yan yung dapat balikan
ng mga Pilipino ngayon. Marami tayong mahuhugot sa kasaysayan natin na hinangad ng mga una nakipaglaban para tayo ay maging isang sarili o malayong bansa at ganap na ang pagiging mabuti ng ating pong lipunan. Kaya balikan natin yung talata ng Roma 12:1 na nagsasabi sa atin, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sana ganun yung hangarin natin. Maging alay yung buhay po natin para sa kabutihan ng mas nakararami. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos.